Magandang hapon po sa ating lahat. At ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos, no? Kahit ilang verse lang po, no? Kahit konti lang po ito. Mas mainam po talaga at lumakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang teksto po natin ay matatagpo natin sa aklat ng Mateo 22:36 po hanggang 39 po, no? Ito po yung ang pinakamahalagang utos po ng Diyos, no? Babasahin ko po, no? Sabi sa 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Diyos mong buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Sabi po ng Panginoon, no? Yan po ang unang utos ng Panginoon Jesus. Sabi niya, pangalawa, ibigin mo yung sarili gaya ng ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Yun po ang sabi po ng Panginoon. Pag tayo po may pag-ibig sa ating kapwa, ito po ay may pag-ibig din po tayo sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagbigay po ng halimbawa. Mababasa po natin ito sa aklat ng Mateo 25:36, no? Sabi 35 po, 25:35 hanggang 36 po, no? Sabi po niya rito, ito po yung halimbawa ng Panginoon Jesus. Sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtam, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo, inyong pinuntahan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na ito po ay may pananampalatayang na may gawa. Dapat po lahat po ng isang Kristiyano ay may nangangailangan sa ating na lumapit. Ito po ay dapat tayo may aksyon. Yung pagtulong natin sa kapwa. Kung anong ginawa mo po sa iyong kapwa, siyang ginawa mo po sa Panginoon. Ito po ay nakalista sa aklat ng buhay. Ngunit nagalimbawa rin po ang Panginoon Jesus. Sabi po niya rin dito, ito po tinatawag na patay na pananampalataya. Kasi marami nagsasabi na sumasampalataya ako, ngunit wala namang kalakip na gawa. Ito po ay hinalimbawa po ng Panginoon Jesus. Babasahin po natin sa aklat ng Mateo 25:42 po. Sabi po rito, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan, hindi nyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo pinaramtam, ako'y may sakit at nabilanggo at hindi nyo dinalaw. Ito po ay patay na pananampalataya. Ganun din po sinasabi sa Biblia, sa aklat po ng Santiago 2:15 hanggang 16 po, no? Sasabihin ko to. Sabi po rito, halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin sa inyo, matnubayang kawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Ayun din naman patay na pananampalataya ang walang kalakip na gawa. Tatandaan po natin, pag ang sinasabing sumasampalataya na walang action, ito po ay patay na pananampalataya. Ito ay hinalimbawa na po ni Jesus na binasa natin kanina. Dapat po tayo kung may pananampalataya po tayo, dapat po tayo ay may action, no? Yung bang may lumapit sa atin, nangangailangan ng tulong, hangga't kaya natin, magbigay po tayo. Huwag po natin silang lumapit sa atin na umuutang. At pinautang mo hanggang liig naman ang tubo, kawawa naman po ang taong mangungutang.
Kasi marami pong tao talaga minsan na gipit, lalo na kung may sakit ang kanilang pamilya, inako sa ospital, wala po silang panggastos. Yan ay umuutang talaga ng para may magamit sa ospital. Ngunit kung ikaw ang nalapitan at hinirman ka ng pera, bigyan po natin kung meron po tayo. Kasi alam po ng Diyos yan eh. Nababasa niya po ang ating isipan at puso. No, pag tayo nagpapahiram po ng pera, wag na po natin tutubuan. Dapat po bigyan natin na walang salita at ang Diyos ang bahalang magbibigay nito sa atin. Kaya mga kapatid, sa aking ibinahagi, naway ay nakakapulutan ng aral para kung sakaling may lumapit sa atin, bigyan po natin. Sapagkat ang Diyos ang magbabalik sa atin ng lahat. No, di ba sa anong kailangan natin? Sa Diyos po lahat galing yan. Buhay natin sa Kanya rin galing. Kaya dapat tayo ay sumunod sa Kanyang tuntunin upang makamtam natin ang sinabing pananampalataya na may gawa, ang buhay na walang hanggan. No, sabi po sa 1 John 5:13, ang sino man sumasampalataya sa anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, habang tayo nabubuhay, tayo po ay lumapit sa Panginoon at siya lang ang magbibigay sa atin ng katugunan sa lahat ng problema natin. Pala no, tapos na po ako magbahagi. Ngayon po ay may konti pong merienda na ginawa po ng aking apo. Ito'y masarap magluto. Meron po ritong pansit, no? Luglog pansit po ang tawag dito. Bago po tayo kumain, ipag-pray po natin muna. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa biyayang pinagkulo mo sa araw na to. Bendisyon mo ito, Panginoon, upang magamit namin sa aming kalakasan, kagalingan at pag-asa. Ito po ay nagmumula sa iyo na ibinibigay mo sa amin. At Panginoon, sa susunod muli, kami bigyan mo uli ng mga biyaya at muli kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, I pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ay po tayo. Pansit luglog po.